Okay. So ako nagatuo karong gabi na dagan tagbuhian. Tungod kay sa dagan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dako ang atong responsibilidad, pero ang ato ang gamot dili na kaya mo handle sa responsibility. No? Pagkaluwas nato, ulitaw pa ta, niabot ang time na minyo ta, nakatrabaho ta, nakaanak ta, nanagaw ang mga obligasyon, pero ang atong spiritual roots, imbis magpagamot sa ilalom, ang gamot nga nagpalalom, dili spiritual growth, kundili mga dangerous roots. Nga wa ka kahibalo, along the way, siya ang magpoison nga mupatay sa imong kalag. And there are times, nagapangalagad ta sa Ginoo, di lang nimo makita na ay mga bugat sa imong life nga imong giblame ang probably ang gobyerno, ang imong finances, daghang tag i-blame, pero wa ka kahibalo sa journey sa Christian life, nagkadugay, nagkabugat, no? Nagkabugat. And murag sa computer ba o baka sa cellphone, madugay nimong gamit, magkadugay, magkalag. Mawala ang smoothness. Itong problem sa trabaho, sa marriage, sa church, sa ministry, sa asang area sa life. The longer you serve God, the heavier it becomes. Nganong na may heavy? Sumuni atong mga lantawon karon. Atong lantawon ang story diri sa 2 Samuel chapter 17 verse 1. Okay? Paila-ila ta mo sa tawo nga ginganlag Ahitopel. 2 Samuel chapter 17 verse 1 hangtod sa verse 3. Basahon ako. Unya miingon si Ahitopel kang Absalom. Papilia akog 12,000 katawo ug mulakaw ako karong gabi aron pagukod kang David. Nay tawo manghigala nga gustong mupatay kay David. Okay? Verse 2, atakihon ko siya samtang gikapuyan ug nawad-an na sa kaisog. Lisangon ko siya ug mangagiw gayud ang tanan niyang kauban. Ang hari ray akong patyon. Take note. Okay? Ang hari ray akong patyon. Verse 3, apan dadon kung nganhi kanimo ang tanan nga tao sama sa babaeng kaslunon nga nagpaingon sa balay sa iyang pamanhunon. Gusto ko nga mupatay ug usa lamang katawo. Gusto ka nga mupatay ug usa lamang katawo, apan ayaw pasipad-i ang ubang mga tao. Mag-aampo ta. Bless the power of your words. Speak to us, Lord, tonight, O God, Lord. Let there be power of deliverance in your name, O God, in Jesus' name. Amen. Now, akong gi-analyze ang actual scenario. Kay this time, si Absalom, anak ni David, nag-invade. Giilog niya ang posisyon. Wa siya kahulat siyang time. Sa law of succession, kung mamatay ang amahan, mupuli ang anak. Actually, si Absalom is David's favorite son. So, favorite son yun siya si Absalom. So, niabot ang panahon, manghigala nga gikuha ni Absalom ang kasing-kasing sa mga tao. Kay si Absalom na'y kasuko siyang amahan. And niabot ragid ang time nga nailog niya ang trono. Ug samtang dito siya sa trono manghigala, na-imagine ako unsa kasuko ang naa
sa kasing-kasing ni Ahitopel. So si Ahitopel nag-advise kang Absalom. Haring Absalom, karon nga nakalingkod na ka sa trono. Na ako'y advise sa imo ha. Tagaay kog 12,000 kabuok. Pang-bluff lang ni kay David. No? Pang-bluff lang ni. Kay si David, taas kay nagsalig na ko. Musalig gina sa ako. Og nagtuo si David, nga maghatag kog advice sa iya ha, samtang galantaw ang mga sundalo, naku, muli na sila nga white tatsa, murag babae nga kaslo nun, walay mahitabo, isa raman katao ang gusto nimong patyon, ako'y bahala na. Kay inighunghong nako kay David, ako siyang dunggabon. Grabe no? No, ma-imagine nimong advice na ang pangutana karon kaning taong gustong mupatay kay David. Ang iyang pangalan si Ahitopel. Atong ila-ilahon si Ahitopel. Okay? So, okay. Ahitopel, the gifted man. Si Ahitopel is a gifted man. Si Ahitopel, manghigala, was known as the wisest man in the kingdom of Israel. Wala pa si Saul, si Solomon aning panahon na. Si Ahitopel, manghigala, giila ni siya nga smart and wide kayog mga ideas. Si Ahitopel is one of David's trusted men in his kingdom. Ingon sa 2 Chronicles chapter 27 verse 33, okay? Ahitopel was highly respected and trusted counselor of King David. Imagine, usa ka tawo nga respetado, nagbitbit sa dungog tungod sa pagkasinaligan sa hari. Now here comes, gustong mupatay ni David. Ahitopel has the gift of wisdom. Kanang gift of wisdom ang higala. Knowledge comes from what you know. Wisdom comes from God. So nagkaroon siya wisdom. And during that time, si Ahitopel, every time si Ahitopel muhatag og advice, muhatag manghigala og mga suggestion. Ingon sa 2 Samuel chapter 16 verse 23, now in those days, the advice of Ahitopel was like that one who inquires of God. Grabe, no? Kung si Ahitopel daw mohatag og advice, murag ang Ginoo nakigstorya sa imo. Di ba ni mga tao nga makastorya nato diri nga makaingon tag mura man kog nakigstorya ang Solomon, no? Mga tao nga kung storyahon nimo sila na sila gift of wisdom. So sa ato pa manghigala, the very reason nganong ang suggestion ni Ahitopel kang Absalom tagaay kog 12,000 men. Katong 12,000 men, ano lang to siya kanabang para dili kaarte si David. Pang-blapping lang to. Pero ang tinuod, kabalo ko kung muduol ko kay David, maminaw siya sa akong advice. Inighunghong nako niya, ako siyang dunggabon. Ako ara ng version ha. Now, akong gisabot ba? Nganong inana siya ka courageous tungod kay nasayod siya unsa kadikit ang ilang relasyon ni David. Nakita na ba ni? Nahulagway ba ninyong akong gipasabot karon? Amen. Hallelujah. Now, napay isa ka advice sa Ahitopel. 2 Samuel chapter 16. Paminawong advice ni Ahitopel. Ang unang advice niya, siya ay mupatay. Ingon diri sa verse 20 hangtod sa 23, Absalom said to Ahitopel, "Give us your advice. What should we do?" So lingkod na si Absalom dito sa trono ni David. Yeah. Si Ahitopel manghigala, pagdaga ni David sa iyang trono, biya siya ang mga loyal kay David ng uban. Pero ang iyang trusted man, gyud ni uban. Si Ahitopel. So karon nabilin man ka,
give us your advice. Okay? Tanaw ang advice ni Ahithophel. Gibisaya ko lang niya. Pakigdulog sa mga asawa sa imong amahan nga iyang gibilin aron magatiman sa palasyo. Unya mahibaluan sa tanang mga Israelinhon nga gipasuko mo pag-ayo ang imong amahan. Ug tungod niini mulig-on pagayod ang suporta sa imong mga tawo kanimo. Kabalo ka? Kung imo ning lantawon sa lahi nga perspective, gialaw biya ni nga advice sa Ginoo kay prophecy ni daan ni Nathan. So ang iyang advice accurate. No? Ahithophel has the gift. So kuyawas yang advice, no? Kanang mga asawa ni David diha dito sa ibabaw sa palasyo. Ingon diri sa verse 22, so si Absalom nagpabuhat og tent, trapal, dayon iyang gipang sex ang mga asawa ni David. Ang mga tao dito sa palengke makakita sa gihimo ni Absalom. Ni Absalom, tama. No. Ingon dito sa verse 23, now in those days, the advice Ahithophel gave was like of one who inquires the Lord. So, ni-connect, nagdugang sa 2 Samuel 17 verse 2. Una, ipapatay, patyon niya si David. Ikaduha, ang asawa sa imong amahan, panghilab ti diha ibabaw sa palasyo. Now, mubalik taga dito manghigala sa 2 Samuel chapter 17 verse 1 hangtod sa verse 3. Now, matrace nimo, hinahinay nimo i-trace unsa kasuko. Unsa kasuko ang iyang advice sa di nakakinahanglan pa maglisod. Ako na'y bahala na, padadi lang kog back up. Sad kayo ni nga story manghigala kay Ahithophel. Wa niya na-reach iyang destiny. Kay naay unseen poison, hinay-hinay, nagakutkot sa iyang kasing-kasing. Akong ginahulagway manghigala, gamay pa si David, si Ahithophel, naana. Okay? Sadyang nahimong hari si David, si Ahithophel is king's trusted man, advisor, counselor. Unang butang atong lantawon diri, bitterness, the poison that destroys our soul. It was rooted by bitterness. Everything nga atong nakita sa few verses nga atong gisgutan is the fruit, but it's not the root. Fruit na to, pero dili to mao ang root. Okay? Now, ang question diri is that why Ahithophel left the place of comfort? With bodyguards si Ahithophel. Naa siya sa king's throne. Siya lang ang may power makasulod gawas sa kwarto ni David. Siya lang ang usa ka tawo nga tanang request makaduol sa kiliran sa hari. He has all the privilege, all the opportunity. He has the security. Kung baga, naa siya sa life of comfort. Grabe nga privilege nga wala sa uban. He has the wisdom of God. He has the gift to advise. He has the throne. Kanunay siya naa sa tiilan, sa kilid ni David. Trusted siya, unsa iyang request. Ang makaon ni David, iyang makaon. Now, how come? Nga kani nga kinabuhi at one time na himong kalaban. Gusto niyang ipapatay nga grabe nga kalagot. Akong mahinumduman atong pandemic. Nay mga tao diri sa church. Diri na sila niabot diri mga ulitaw pa. Pay mga negosyo. Nay mga trusted person diri sa church. Nay mong leader. Niabot ang panahon, nagkarog sariling negosyo. Diri na sila nagkapamilya. Diri nagipangkasal. Nahimo silang in and out ni anak nga opisina. Mga tao manghigala nga gisaligan naa sa kiliran ni Pastor Mark.
Sa time ni Pastor Wayman Mitchell, nga niani sila, kaning mga tawhana, mga higala, mga pillars nini nga iglesia. Niadtong pandemic, mga higala, almost 50 katao with their families nawala diri sa church. In spite sa blessing, niabot sila diri gabaktas, nagkasakyanan na. Karon, sa una naabot sila diri, mga ordinaryong tao, kauban pa namo sila. Pareho rami di kapatid-patid lata sa Davao City. Mga estudyante pa mi, kauban na namo sila. Diri na sila gikasal, diri na sila gipanalanginan. Diri na manghigalan, nagkasakyanan, nagkabalay, gipanalanginan pag-ayo, nahimong professional. Karon na ilang tawag, kumusta na si Kiko diha? Nagkuha ba ko ninyo? Unsay nahitabo? Nganong nahitabo man ang dapat dili mahitabo? Kani sila tanan nawala sa church. Pero kabalo ba mo? Per set pa lang ni. Kung di tani dawaton nga mensahe karong gabi una, base na po'y second set. There is no such perfect pastor or perfect church. Ang bantayan nato diri manghigala is the poison that destroys our soul. Tanan-tani kandidato. So karon ang place of security becomes the place of vulnerability. Wala na sa Ahitopel. Kung unsa siya kasinaligan kaniadto, nahimo na siyang kalaban ni David. Ephesians chapter 4 verse 31 hangtod sa 32. Ingon diri, get rid of all bitterness. Pahawaa ang bitterness sa imong heart. Kay ang bitterness, di nimo na makita sa gawas. Mas may paning anger ka makita nimo. Kita nimo siyang nawong di managad, no? Mas may pa na sila. Dakong tingog. Pero kanang bitterness, gamay lang kay na nga liso, hinay-hinay mo tubo. Sa dugayng panahon, maabot ang time, bitterness will turn into rage and anger. Grabe, no? Okay? Ang rage and anger is the fruit, but bitterness is the root. Gamot ang bitterness. Brawling, slander, along with every form of malice, ang advice sa Word of God, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God, forgave you. This is the advice of the Word of God. Hebrews chapter 12, verse 15, looking carefully lest anyone fall short in the grace of God, lest any root of bitterness, root, gamot na siya, spring up, cause trouble, and by this, many become defiled. Sa Bisaya pa ni, daghan mahugawan dinhi. Kuwapo kay kag barong, kuwapo kay kag sanina, kuwapo kay kay imong kanta, kuwapo kayo ang song leader, grabe ang worship, angelic kayo, but inside, you are defiled. Nahugawan ka na. It started underneath. Di mo na makita. Gagmay lang na siya. Because bitterness is a prolonged state of resentment, anger, and feeling of betrayal. Once makadungod kag sakit nga pulong gikan sa laing tao, feeling nimo kanang tawhana nakautang sa imo. Muna'y feeling nimo, no? Kung inon ko ni Brother Elmer karon nga murag kag kinsang hawd, no? Kana mupundo na sa imong utok, sunod bulan makita mi ni Elmer ang nasa kong una gihilasan siya nako. Wala pa siya kabayad nako ana. Hangtod nga di siya mga igpasaylo sa ako, utangan pa siya. Diha magsugod ang bitterness. Gagmay lang. Katong pandemic, daghang mga great men diri sa church nga nawala. Di lang sila, napay mga pastor nga nawala. Kabalo mo, ang ilang pag-exit sa church is the fruit
It's not the root. Mao na to ang outcome. But the root is long time ago. No? Siguro 5 years ago or 10 years ago, offended na sila sa church in many ways. Nga wa nila gi-deal. Wala nila gi-settle nga mga issues. Now, atong itrace ang root ni Ahitopel. Okay? Isulti sa imong katapad, bi Ahitopel. Kasi makalimot mo ha, kay pailaila tamo ana unya. Okay. Sa 1 Chronicles 11 o sa 2 Samuel chapter 23, di na nako basahon ang whole story. Okay? Si Ahitopel, naay offend sa kay David tungod sa pagkamatay ni Uriah. Okay? Diri nagsugod ha. This was before siya gustong mopatay kay David. Long time ago. No? Long time ago. Si Uriah is one of the elite group, mighty warrior of David. Na-state gina sa 2 Samuel 23. Isa dito si Uriah. Kumbaga, special force. Pinili na sila, selected. Mga PSG na ni David. No? Counted as 30 elite group, mighty warriors of David. Si Uriah the Hittites, okay, sa 2 Samuel chapter 11 verse 9 hangtod sa 11, no? Tanawa ha, ang 2 Samuel 11 verse 9, ila-ila tamo kinsa si Uriah. Unsa iyang integrity. Ingon diri sa verse 9, but Uriah slept at the entrance of the palace with all his master's servants. Gitawag ni David si Joab. Tubag si Joab. Yes, mahal na hari. No? Kumusta si Uriah diha, ang one of my great warrior? Well and good. King. Pauliasan na diri. Tagaan ta nag-space para makarelax. Text na yun si Joab dito kang Uriah. Bot na yan si Uriah. Uli sa imong balay. Ha? Dulog. Pag-enjoy sa imong asawa. No? Tagahan takag tulog kagadlaw. Dulo. Nagkira man dito mahal nari. Grabe, init kayong away. Ako'y bahala na. Tulog sa dito sa imong asawa. Pagmata sa buntag ni David. Asa niya nakita si Uriah? Okay, verse 10. Uriah said to David, kitaan man niya nga naaras gawas, the ark and the Israel and Judah are staying in the tents. My commander Joab and my lord's men are camped in the open field country. How could I go to my house to eat and drink and make love to my wife? As surely as I live, I will not do such thing. Di na ko kaya, mahalari. Pag mata ni David, ano mo makanya ito si mong balay? Di na ko kaya, mahalari. Ang presensya sa Ginoo, Ark of the Covenant is the presence of God in Bible times. Ang presensya sa Ginoo, ang Ark of the Covenant narito sa kilid. Ang mga sundalo, grabing tinigbasay dito. Unya ako maglablab ko sa kong asawa, di na ako nakaya. Kita niyo integrity ni Uriah? Remember, si Ahitopel na sa tapad ni Haring David. Tubag na yun si Joab. Balik na diya si Uriah. Asa man ang pinakagrabing gira. Siya diri dapit pangpang, grabing kalaban. Nakapahulay naman si Uriah, diha siya ibutang. Nadungog na tanan ni Ahitopel. Ako lang ng version ha. Okay. Tawag ko niya, Uriah, diri ka, ikaw mga great man, nagang kay kalaban diri. Unsa ingon ni David? Oh. Ipaabanti si Uriah, pagkahuman, withdraw. Yawa, no? Piyay rin siya. Nadungog na tanan ni Ahitopel. Kabal mo unsay nahitabo?
Sa Ahitopel, galakaw-lakaw sa kilid sa mahal na hari. Pero na siya kahiubos. Nga ano maning, kuyaw maning nga disciple, nga anong gidi man Huwag man naguna-huna ni pastor. Kamaayo na nga attender, nga anong man nagipawali, nga anong man nagipapil, nga anong gipalingkod man na. No? Ang uban sa tuwa diri, wa nalipay sa gihimo sa pastor. Lingkod-lingkod ta diri, pero mali ni gibuhat. Di kinimayo yung gihimo ba? No? Daghan po daing mga pareho niya Ahitopel diri, no? Dapat gipakanta na sila, yabag matong unang nanganta. Sa iyip ining leader. No? So karon si Ahitopel nag-alagad sa palasyo, nagbitbit na og bagahe. Sige, diya lang ka, Bel. Tindog lang ka diya, Bel. Lakalakaw sa dito, Bel, be. Lakalakaw sa dito, be. Si Jubel nangalagad sa Ginoo nga nay bit-bit bagahe. Puging tao. Okay. Balik dito sa imong asawa, Bel. Ay, nagtanggala, ha? Okay. Ana na, diara na yung ha. Tanawa sa Jubel manghigala, nagsimba na sa bit-bit, no? Kapoy bihapod, no? Sino sa bit-bit si Jubel? Maunay, unang offend nga hinay-hinay gibit-bit niya Ahitopel. Wala pa lang to. Okay? Nag-trace ta sa roots. Okay? Ikaduha. 2 Samuel 23:34. Dungan nun na ito nagbasa, be? Okay? 2 Samuel 23:34. Ready, begin. Si Eliam, anak ni Ahitopel nga taga Gilo. Okay? Kinsa ang papa ni Eliam? Si Ahitopel. Okay. Dirita sa 2 Samuel chapter 11 verse 3. Og nagpakisusi si David mahitungod sa babae, may miingon kaniya, dili ba si Bathsheba man kana ang anak ni Eliam nga asawa ni Uriah nga Hitianon? Kinsa ang anak ni Ahitopel? Si Eliam. Kinsa si Bathsheba kay Ahitopel? So sa ato pa, si Ahitopel karon na siya'y kalain nganong namatay si Uriah, nagduda na siya nga daan. Nganong imo mang gibutang dito kung asa ang grabe nga gira. So ang gigpugong-pugungan ni Ahitopel nga kalain, nabutang na sa konfirmasyon nga kanidi ay pagkamatay ni Uriah na ay dakong koneksyon sa iyahang apo. So nabutang na siyang mind. Duda na ko anida. Okay? Si Bathsheba ba itong kamang ni, hindi ni kamang, no? Si Bathsheba ba itong nakita ni David, no? Nga, sa kinsam ng bayhan, gwapa man. No? Dal-ana diri. Okay? So sa laktod pagkastorya, nakit-an na lang ni Ahitopel nga ang iyang apo na nasaging harian. Amang kalagi diri, apo. No? So, ako kabalo, tungod man sa hari. Pagkabalo ni Ahitopel nga buntis ang iyang apo. Gikwinta-kwinta siguro niya pila ka months. Nasabta niya nganong gipapatay si Uriah. And here comes nadungagan ang kabugaton sa kasing-kasing ni Ahitopel. Balik diri, Jubel. Balik diri, mga lagad tas Ginoo. Nga lagad na po mis Ginoo, ani. Okay. Okay. Ay, mga lagad tas Ginoo, simbata. Outreach ta, Jubel. Okay? Wali sad, wali. Worship sa Ginoo. Amen. Sige, dulog si mong asawa dito. Grabe. Lami as kinabuhi, Brother Jubel. Lami kayo purma, gwapong tao. Artistahon. Pero gabit-bit og bagahe. Siguro,
atong tanaw murag ordinaryo lang na siya, no? Pero sultian ta mo, samtang nagadahig ta sa Ginoo, gasimba ta sa Ginoo, hallelujah, praise the Lord, na ay mga bagahi sa atong kinabuhi, nga atong gibitbit. Makita na to ning mga tawhana, ang atong inahan, atong amo, dugay na na diri. Ako, adyo ko nalipay aning tawhana ni. Ikaduhang butang atong lantawon dadri, the dangerous emotion of bitterness. Karon nakita nato mga higala. Nga nay mga tao mga higala nga hangtod karon, bisan pa man sa ilang paghigugma sa Ginoo, bisan pa man sa ilang mga pag-ampo, they never get rid of bitterness. Wala nila gi-recognize. Wala nila gi-acknowledge nga kining mga tawhana dapat tanggalon silang kasing-kasing. You cannot conquer what you don't recognize. Dapat nimo i-recognize, Lord, nga nung naglagot mo ko aning tawhana ni. Ako, dugay biyang panahon, sige kog ampo, diri sige ingon, Lord, tabangin taong kong mahigugma kong Pastor Kiko. Salamat gikambyo sa Ginoo nga kasing-kasing. 5 years nga halos walay bunga ang akong ministry sa Dipolog. Kabalo mo nga, no? Nagbitbit kog bagahi. Gaan ra kay na kay Jubel. Naay symbols dito sa office sa Unas Pikas Building. Nga naras kilid, murag daan ba, petsag bago. Nya, ang opisina dito, na bintana, nya ni mineral water kilid sa hagdanan. Pagpangayan ako pamasahe kay Pastor, baka hindi na ginagamit yung symbols dyan. Sige, singiin ko na lang, be. Say, hindi, gamitin yan. Dito yan sa church, gamitin yan. Okay, Pastor, gawas na ko. Ang nipuli si Jericho. No? Ang among gikasilusan sa tanan. Ay, Pastor! Ako, nag-inom kog tubig dito. Nga, nara diya, opisina, sa Kiko, galingkod. Anak ba si Jericho? Pastor, may symbols dyan sa labas. Baka hindi niya ginagamit. Kabalo ka sa bag, Pastor, bakit gusto mo? Sige, dalahin mo. Guba akong kasing-kasing. Guba akong kasing-kasing. Ato na ito, impact team sa mga simbahan. Pastor Kiko, nangayo ko, wag ihatag. Kanjili ko, gihatag, tanawara. Wana, gabit-bit na kog bagahi. Dali, Dre Jubel, bit-bit na. Bale, Jubel, si Pastor Kiko ni, ha? Okay. Lami kayo mga lagad sa Ginobel, di ba? Nga lagad lang sa Ginoo. Padayon pangalagad sa Ginoo. Ato dito sa imong asawa. Pastor's meeting na. Okay, pastor's meeting na. Tawag kong, Pastor, hindi ako makapunta dyan, Pastor. Bakit? Minsan lang tayong mag-pastor's meeting. Isang buwan pinagandaan, ngayon hindi ka makapunta. Then si Pastor nga, kasi Pastor, may sakit yung asawa ko. Pastor, sa tingin ni Pastor, kung hindi ka makapunta ngayon, umuwi ka na lang. Guba na po ako kasing-kasing. Ay, Lord, grabe. Sultian ta mo mahigala, dili na 1 year, dili na 2 years, more than 5 years. Gina-testimony ko na permanente diri sa inyo, di ba? Ka-witness akong asawa na, kani akong asawa, grabe ning Holy Spirit niya akong asawa eh. Siya, nakikalain, Pastor Keiko ba? Wala ko kahibalo, kay nga naman, gining dili nimo i-acknowledge, kanibong wa pa po taga-mature ba, Lord? Nga nung inani man ko, Lord? Wala kayo na, no? Kanamang, tanawarin nyo ng mga chismosa, wa na siya ka-realize nga chismosa sila ba? Wa pa ko kadungog nga nag-ingon sa prayer, Lord, nga nung chismosa man ko, Lord? Wala! Di na sila mo angkon, wa ka kadungog chismosa nga, ni angkon chismosa. Kasagaran, di mo deny gid na. Uy, wala ha? Ako arapon to ha. Pero ingon nila, di na sila kabalo. Pero kasagaran ga altar call, Lord, nakasala ako. Wag gini Lord, pasaylo ako sa kumba. Wala kayo na gamay kay na diri. No? So ing nana mangigala si Ahitopel, gibit-bit lang niya.
Pero sultian ta mo, daghang mga panghitabo unta nga gustong buhaton ang Ginoo sa tong life. Pero dili mahitabo kay wa ka kahibalo na kay gibit-bit bagahe. Ang bitterness, dako kayo siya nga contradict, nga bitterness and Holy Spirit cannot stay together in your heart. Di gina sila magstay together. Imagine sa Matthew 6:14 ug 15 o sa ingon sa Biblia, kung di ka kapasaylo sa imong isig katao, dili ka usab pasayloon sa atong Dios nga tuwa sa langit. Gipakita ni Jesus Christ unsa ang attitude sa Ginoo regarding sa pagdumot. So kanang bitterness mangigala, feeling nimo everything is okay. Feeling nimo normal ang tanan, wala man, wa kay sala, wa kay compromise. Pero Brother Jubel, there is a Brother Jubel. Ano? Nangalagad si Brother Jubel sa diha sa Ginoo. No? Ano na? Di lang ka na, Brother Jubel. Kakalakaw dito. Una-unaan ang kinabuhi mo simba ka. Wa ka kahibalo. Nga mo na ang iyang kinabuhi. Karon, pag uli niya sa balay, pag uli niya sa balay, napay ang asawa si gigyaw-yaw. Ay ang asawa si gigyaw-yaw. Dili lang day pastor, apil asawa. Dako kayong babag sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Pero di mo na mapansin. Okay, tuyok dito para Jubel niya. Balik na dito sa imong lingkuranan. Nahargo na. Nangalagad ka sa Ginoo mo na imong bagahe. Ako nagatuo ko manghigala. Walay gamot nga mugawas, kasagarang gamot na sa ilalom. Unya, di ni mo na mapansin, gagmay lang na siya. Pero it creates poison. Hurt people. Kanang unsa kakainit og ulo sa balay, check your heart. Masina kay bitterness. Kanang grabe kay ka musulti og sakit nga pulong, nya dali kay ka mo react, check your heart. Basi na bitterness. Muna ang title sa tong mensahe, drop it. Buhiin na. Kabalo mo nga nung kinahanglan na buhian? Naay gihimo ang Ginoo nga wa nimo nakita. Let's see the consequences of David. 2 Samuel chapter 12 verse 10 to 14. Okay. So kaning tanan manghigala ako na ning group na nako diri speakers. Gi-confront sa Ginoo si David through Nathan. Okay? Verse 7 sa 2 Samuel chapter 12. Then Nathan said to David, "You are the man. This is what the Lord, the God of Israel says. I anointed you king over Israel and deliver you from the hand of Saul." Verse 9, "Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in the eyes of God? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Amorites." Wa kabalo si David, God sees you. Inay mo katapad bi? God sees you. Wala may action. With action ta, ready begin. God sees you. Abi ni David, matabunan niya iyang sala. Abi niya. Abi niya, why na kay Kias? Duulay sinatan. Gingnan sinatan, na usa ka dato, na isa ka pobre nga iyang karniro, isa ka buk, na dato daghang kayo karniro. Unsay masulti ni man yung pobre nga isa ka karniro, gipakuha niya, gipaihaw para sa bisita. Ingon siya, ang isang patyon! Unsay ingon ni Nathan, you are the man. Ikaw to. Tanaw ha, diri na si Piat si Ahitopel. Kay gitrabaho niya ang trabaho sa Dios. Di niya to trabaho. Diba? Unsa ingon sa Romans chapter 12, vengeance is mine. I will repay.
Ayo ibutang ang justice sa imong kamot. Ingon pa gani ang Ginoo sa Matthew chapter 5, blessed are those who are persecuted, who say something evil against you. Di ba unsay reward ato? Ingon siya, ang blessedness naa sa mga taong gidaog-daog, gisulti ang sakit, gitamay, naa dito ang blessedness. Wa ko kay balo, katong attack nga akong na-feel kay Pastor Frank, long time ago nga nag-pioneer ko, naaday ang blessing dito. Pero diri pa naabri akong mind na, nga every now and then, I always check my heart from bitterness. Tanawan ninyo, kay gisama rin ako diri sa pikas. Mo ni ang word sa Ginoo para kay David. Number 1. Kay dungano na to ang number 1. Dungano na to basa. Ready, begin. The sword will never depart from your house. Mo na ang bunga sa sala ni David. Ang espada di na mohawa sa imong balay. 2 Samuel 12 verse 10. Verse 11. Ready, begin. I am making trouble come against you from inside your family. Gubot kanunay ang imong balay. Ikatulo, ready, begin. Before your very eyes, I will take your wives away and give them to your friend, and you will have sex with your wives in broad daylight. Verse 11. Mautong gi-advise. Mautong gi-advise ni Ahitopel kang Absalom. Tanawa, ang advice ni Ahitopel kang Absalom gikan gihapon sa Ginoo. Grabe, no? Verse 4, ikaupat, verse 14, ready, begin. The son born to you will die. Kung nakabalo lang sa Ahitopel, ani, di na siya manimalos. Wala kay balo sa Ahitopel, ani nga judgment sa Ginoo. Kung kanang tao nga sigigbuli sa ima, wa ka kay balo nga dakpuno na day nagpulis, makaingon siguro kag gabaan. No? Pero, leave it to God. Mauni ang sayop na Ahitopel kay gibutang niya ang justice ang kamot. Wa sa kay balo nga behind the scene na day justice ang Ginoo sa iya. Ang Ginoo namuhat di ay sa wala niya nakita. Namuhat di ang Ginoo pero sa ingon niya, ako'y patay kay David. Kabalo mo ang gihimo sa Ginoo kang David, kung akong sabton, murag torture ni. Limang ka, it will not depart from your house. Antod pa na siyang mga anak. Okay? Naunsa pa nga naa diri, gubot imong pamilya, imong asawa hilabtan, nya imong anak mamatay, nya ang kay Ahitopel wala may. Kung nakabalo lang unta sa Ahitopel, di na siya maghimo ani. Kabalo mo unsay worse diri? Si Ahitopel wala niya na reach iyang destiny. Pwede pa unta siya mahimong maka-impart nga mahimong advisor ni Solomon. Because na siya sa kingdom, na siya security with all the blessing, kauban niya dito ang hari. Pero karon namatay siya nga naghikog. Namatay siya nga wa niya na reach iyang destiny tungod manghigala sa iyang pagdumot. Brother Jubel, okay. Gitanggal dali dali. Okay. Dili ni buang ha. Brother Jubel. Karon, kung nakita palang unta ni Ahitopel ang gihimo sa Ginoo, kung nakita palang unta ni Ahitopel ang gihimo sa Ginoo, kabalo ko di niya tubuhaton. Kung ikaw naa ka sa church karon, nangalagad ka sa Ginoo, inani mong sitwasyon, sultian ka, dili nimo ma-reach imong destiny. The blessing of God is in front of you. Wala sa imong behind. Mas daghan pang ang blessing nga gi-prepare sa Ginoo sa imo, di nimo makita. Okay? So all you have to do, drop it. Kasi una na tong tanggalon, Bel, imong asawa. Sige. Ngalon tani. Sige, Bel. Tanggalon na to. Goy, Bel, murag imo namang gimahal na yung mga pisiyan eh. Okay? Kisay sunod, Bel, atong tanggalon, Bel. Si Pastor Kiko. Tanggalan na, Bel. Okay? Sige, butang na, Bel. Sige. Kinsa pa'y sunod tanggalon na to, Bel? Katong nangutang sa imuwa kabayad. O sige.
Palakpakan nato si Brother Jubel. Amen. Sa atong pagtabos manghigala, na lima ka truth ako i-share sa inyo. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgive you. Number 1, ingon diri, forgiveness is not overlooking to somebody's wrong. Ikaduha, forgiveness is not waiting for an apology. Ayaw na hulata nga mangayo pa siyag pasaylo. Forgiveness is not reconciliation. Kanang reconciliation, maghusay mong duha. Forgiveness is not an option. Forgiveness is a command. Number 5, forgiveness doesn't change the past but will enlarge your future. Palakpakan na itong buhi nga Diyos. Hallelujah. Karon, nagtindog ko sa inyong atubangan. Gibagsak na ko ang tanang baggage. Gibagsak na ko kong baggage. Apil na akong asawa diha. Ibagsak. Kabalo na akong asawa. Ngawa na ko yung baggage siya. Every time na i-offend sa akong heart, every day na ako diri sa church, makigstorya ko sa Ginoo, Lord. Kuhaan ng mga kalain. Deal it right away. Before mugawas ang fruit. Deal the roots. Palakpakan na ito. Tumuhin nga Diyos. Ito ko na ito, itong mga ulo. Samtang gadukutan ang ulo, walay maglantaw-lantaw sa palibot. Naakadri, you carry a baggage. Kana nga baggage, it might be your husband, your wife. Nasultian kag sakit sa imong asawa. Nasultian kag walay pulos sa imong bana. Nasultian kag sakit sa imong pastor. Nasultian kag sakit sa imong boss, sa imong auntie, sa imong igsuon. Abi nimo wala lang, ang kasing-kasing limbungan. Pero naakadiri karon, God spoke to your heart. Kabalo ka nga na kay baggage. Drop it. Taas imong kamot. Sign of surrender. Salamat, pwede nito nagbalik. Napabilain magiguba. Salamat. God bless you. Bilin tanang baggage. Salamat. Basin mo na nakababag sa imong destiny diha sa Ginoo. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Daghang kamot nagtaas. Manindog tang tanan. Abrihan na tong altar, no? Ibili na to tanang baggage. I-mention sila. Name them one by one. Lord, this person, kaning tawhana is a baggage sa kong pagpangalagad sa imo. Ibutang na sa tiilan sa Dios. Mention them. Release them in the altar. I-release sila dito sa altar. Before it's too late. Ang mga great men last, COVID manghigala na nga wala. Tungod kay wala nila ma-release diri sa altar. Yes, Father, in the name of Jesus Christ.